Tayo po ay magsisimula na po ng regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, Tagapangulo. Ang akin pong magalang na pagbati ng isang maligayang Pasko sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. At tayo po ay magsisimula na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Hello. Isang magalang at maulang umaga po sa lahat ng nakikinig sa teleradyo, sa ating mga kababayan, sa kasamahan ko dito sa Sangguniang Bayan, sa at pamumuno ng ating kinagalang-galang Vice Daniel Liwanag at ang ating sekretary. Umpisahan po natin ito, ating pagpupulong sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating kami sa iyo ngayong araw na humihingi para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito, maging daan kanawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaw unlad ng pamayanan. Pamunuan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng desisyon na maaaring makaapekto sa mamamayan. Ipakita namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihan mamuno dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kaluwalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sayang matiliw, pero silanganan, halap ng puso, sa dinig mo'y buhay. Lupang hirang, tulad ka ng makitig, sa manlulupin, di ka pasisingin, sana nagapulot sa simuya, sa langit mo mga, ay dinagang tulad, ang isa pala'y minamahal, ang isa ng watawan mo'y tagumpay na naghihingi, ang ituloy na araw niya kailan pa ay di maghihingi, lumalang araw ng walwaling pagsingaw, kulay langit sa piling mo, ang ligaya ng barkay manami, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Councilor Grid. I am a Philippine councilor, mandated by law and act measures to general welfare in my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act, as a thread of law. My mighty God, may my heart and shall be true to my constituent and to the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga kababayan at sa ating pong kalihim. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang na Tagapangulo. Ang ating pong CP ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Nobyembre 25 sa loob ng SB Session Hall po ay naipadala na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehales ng Bayan ng Tagkawayan sa kanilang email account at yung mga nag-request po ng hard copy ay nabigyan na rin po. Kung kaya hinihiling ko na po ito
kay kagalang-galang Fort Salumbides na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Inihiling ko po na atin na pong mapagtibay ang ating pong nakaraang katitikan. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang ating pong order of business sa araw na ito ay ang pag-adapt po ng resolution adopting the decision of the Sangguniang Bayan on the administrative case filed against Julius L. Non, member of the Sangguniang Barangay of Casispalan, Tagkawayan, Quezon, and the recommendation of a reprimand for first offense in violation of Chapter 4, Section 60 of RA 7160. Meron rin po tayong tinanggap ng mga liham. Republic of the Philippines, Province of Quezon, Municipality of Tagkawayan, Carlo Magna Tadica, Secretary to the Secretary to the Municipal Council, Municipality of Tagkawayan. Good day. We, the members of Tagkawayan Vendors Association, respectfully request your kind consideration regarding the regulation of tricycles. We propose that tricycles be prohibited from operating during the eve of market day, 5 p.m. to 7 p.m., and during the market day, 5 a.m. to 2 p.m. We hope for your prompt action and response to our request. Thank you very much. God bless us all. Signed, Glenn Ricanya, Secretary. Signed, Epipanio D. Villegas, President. Meron pa rin pong sulat galing sa kanila mula po sa Tagkawayan Vendors Association. Kalihim ng Sangguniang Bayan, Bayan ng Tagkawayan. Dear Sir, magandang araw. Ang samahan ng Tagkawayan Vendors Dry Goods Section ay gumagalang na humihiling po sa inyo sa darating na Christmas season na magkaroon ng araw-araw na pagtitinda simula December 11, 2024 hanggang January 4, 2025. Sa dahilang ito po ay may malaking may tutulong sa aming hanap buhay at pangangailangan para sa aming pamilya. Tapos taos-puso po namin itong pinasasalamatan kung kami po ay inyong pagbibigyan. Gabayan nawa tayo ng poong may kapal. Glenn J. Ricanya, Kalihim, Epipanio D. Villegas, Pangulo, Lumagda po. Tapos po ay meron po ring request ang ating pong Tagkawayan na cockpit arena na laro po sila, mapayagan silang makapagpalaro sa December 20, 2024. Kasama na rin po ang araw ng Martes para po sa buong buwan ng Disyembre upang mapagbigyan po ang lahat po ng humihiling na barangay para po sa kanilang Christmas party. Meron pa rin pong liham dito. Kung matatandaan po ninyo, nagkaroon po ng kaso para po laban po kay Ginoong Ronnie Ricoco, kapitan po ng Barangay Busigon. Nakatanggap na po kami ng sulat po na yung pong nagrereklamo ay kumbaga po ay nag-urong na po ng kanilang kaso at nagkasundo na po dahil ito po yung usapin na naman po ang tungkol sa lupa. Kaya po ako na lang po ang humarap at sinabihan ko pong hindi po natin hawak ito. Ganun nga po, nag-file na po sila ng retraction. So, i-resolution na lang po na i-dismiss po yung kaso. Meron din po rito na resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Ilyasar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a deed of donation with the Agos ng Pag-asa Multipurpose Cooperative represented herein by its chairman, Noriel L. Colarina, for Coco Choir Production Facility with property ID number 2022-1011-2850 this municipality. Meron din po ritong sulat, Honorable Danilo L. Liwanag, Municipal Vice Mayor, Tagkawayan, Quezon, through Honorable Committee Chair and Members of Livelihood, Labor and Employment, Sangguniang Bayan, Tagkawayan, Quezon. Subject, request for consideration of a municipal ordinance. Dear Honorable Liwanag, we are writing to formally request
the consideration and drafting of municipal ordinance requiring all business establishments, investors, contractors, and the like to hire a minimum of 70% of their workforce from qualified and bona fide residents of the municipality of Tagkawayan, Quezon. Ito po ay request ng PESO Manager Maria Sarina B. Garcia and PESO LEO Jaime T. Alpuerto Jr. Sa ngayon po ay yun lang po muna. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Porch Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Paglilinaw lang ho dun sa sinabi po ng ating kalihim, Secretary Bong Tadike. Ang hinihiling po ng ating PESO Manager ay retraction ho. Hindi po. Ano po ito? Kumbaga po, isa pong ordinance para po doon sa 70% po ng lahat po ng nagninegosyo, investors, contractors na magkaroon po ng 70% of their workforce from qualified bona fide residents of Tagkawayan, Quezon. Okay. Okay po, Sec. Nilinaw ko lang po. Akala ko ang pandinig ko ay retraction. Retracting. Yung retraction po ay yung pong sa Barangay Busigon. Nag-retract. Okay po. Noted po. Apa. Kagalang-galang Konsehal Porch Salumbides. Gandang umaga po. Salamat po sa pagkilala. Kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Humihingi po ako ng isang resolution adopting the decision of the Sangguniang Bayan on the administrative case filed against Julius L. Non, member of the Sangguniang Barangay of Casispalan, Tagkawayan, Quezon, and the recommendation of a reprimand for first offense in violation of Chapter 4, Section 60 of the Republic Act 7160. Mr. Chair, nung nakaraan pong mga linggo, nagkaroon ho tayo ng public hearing sa case laban ho kay Ginoong Non at nagkaroon ho tayo ng first hearing. So, nung second time po, nahingian po natin sila ng mga sulat. Nagbibigay ho ng kanilang mga testigo. Ako po bilang chairman ng rules, ipinadala ko po si Secretary Bong Tadike bilang fact-finding committee. At siya po ay nagtungo sa Barangay Casispalan kung saan ito po ang kanyang naging findings. Kaya po minumungkahi ko po ang reprimand for first offense ni Kagawad Julius L. Non. Adopting the decision of the Sangguniang Bayan, the administrative case filed against Julius Non, seconded by Konsehal Choi Eliasar. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ang mungkahi po na i-repriman ang Julius Non ay atin na pong pinagtitibay. Salamat, Vice. Paglilinaw lang din ho, si Kagawad Julius Non ho ay hindi masususpend po. Hindi po suspension ng ating ipinapataw. Bagkos ay paalala po na warning sa kanya na wag na niyang uulitin yung kanya pong nagawa dahil meron ng sapat na ebidensya na siya po ay may naging paglabag. At ito po ay naging first-hand witness pa ang ating Secretary to the Sangguniang Bayan. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Magandang umaga po. First reading, an ordinance requiring all business establishments, investors, contractors, and the like to hire a minimum of 70% of their workforce from qualified and bona fide residents of the municipality of Tagkawayan, Quezon. First reading of an ordinance to adopt, seconded by Honorable Councilor Riby Masangkay. Kagalang-galang Konsehal Porch Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Hinihiling ko rin ho
na mabasura ang administrative case na nahaino sa ating kapitan Ronnie Ricoco ng Barangay Busigon, sapagkat ang nagrereklamo po ay inurong na ang kanilang reklamo. Maraming salamat po. Resolution po ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ang mungkahin ay atras na ang usapin para kay Kapitan Ronnie Ricoco. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Morning, Mr. Chair, sa atin pong kasama sa Sangguniang members. Regarding po ito, Mr. Chair, sa request po ng Tagawayan Vendors Association sa pag-regulate do sa mga tricycle sa request po niyang nilang oras. Ano po? Basahin ko pong muli. Honorable Carlo Vitadique, Secretary of the Municipal Council, Municipality of Tagkawayan. Good day. We, the members of Tagkawayan Vendors Association, respectfully request your kind consideration regarding the regulation of tricycles. We propose that tricycles be prohibited from operating during the eve of the market day, 5 p.m. to 7 p.m., and during the market day, 5 a.m. to 2 p.m. We hope for your prompt action and response to our request. Thank you very much. God bless us all. Epifanio Villegas, signed President. Glenn Ricanya, Secretary. Mr. Chair, hindi ho nila inilagay kung ano po yung kadahilanan nung gusto nilang pag-regulate ng mga tricycle operators natin. Eh sila naman po ay parehas lang din kung nagtatrabaho. Kaya kung pwede po, ako po ay bilang committee ho ng transportation, ako po ay humihiling ng isang pagpupulong sa pamunuan po ng Tricycle Federation ng Tagkawayan at sa pamunuan po ng Tagkawayan Vendors Association para mapag-usapan ito hong kanilang kahilingan, para magkaroon ho tayo ng win-win solution para doon sa kanilang dalawang asosasyon. Ano po? Yun lamang, Mr. President, Mr. Chair. Thank you po. Resolution na ngayon yan. Yes po, kahilingan po na ipatawag ang dalawang federasyon. Resolution po para sa pagpapatawag o pagpahaharap ng dalawang asosasyon between sa mga vendors at saka sa magta-tricycle ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw po. Paglilinaw po kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Paglilinaw po ng schedule kung kailan po gagawain ang pagpupulong at venue. Salamat po. Siguro po ipapaano ko na po kay Secretary kung saan ko po siya maluwag na schedule. Baka po may mga magkapatong-patong yung mga schedule ng hearing. Ano po? So, si Secretary na lang po siguro ang mag-schedule. Ano po? Salamat po. Isa pa po, Mr. Chair. Tayo naman po ay, ngayon po ay panahon ho ng Kapaskuhan. Ano po? Nakita po naman natin yung ating mga kababayan na siyempre gusto din natin magpasaya. Napakarami hong barangay, mga samahan, mga miski magkakapitbahay ay may kanya-kanya pong mga Christmas party. Tayo po ay, siyempre bilang isang lingkod bayan, tayo po ay laging nalalapitan at tayo naman po ay tumutugon. Yun nga lang po, hindi po na natin sila lahat nabibigyan dahil sa limited na pondo natin. Kaya po ako po ay humihiling ng isang resolusyon na magkaroon po regarding po ito sa Tagkawayan Cockpit Arena, Mr. Chair.
Humihiling po ako na magkaroon po sana ng laban ang magkaroon po ng mabigyan ng permission na magkaroon ng laban every Tuesday ang Tagkawayan Cockpit Arena para na rin po party po ng proceed po nito ay maitulong po sa mga barangay sa kanilang Christmas party. At isa na rin po, Mr. Chair, na mapahintulutan ho sila mabigyan ng special permit sa December 20 para sa isang tukak-ulutan na laban. Yun lamang po, Mr. Chair. Mungkahi po para sa espesyal na paglalaban ng December 20 ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po ang espesyal na laban po ng Tagkawayan Cockpit Arena sa December 20 ay pinagtitibay. Isa pa pong mungkahi ay doon po sa araw ng Martes sa buong December lang. Sa buong Disyembre, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Josie Wagan, mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po, ang araw po ng Martes, ang ayon po sa mungkahi ay at pinangaluhan ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Good morning po, Mr. Chair at sa aking mga kasamahan. Humingi po ako ng isang resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Ilazar, Municipal Mayor, to enter for and sign on behalf of Municipality Government of Tagkawayan, Quezon, a deed of donation with the Agos ng Pag-asa Multipurpose Cooperative represented herein by its chairman Noriel Carolina for Coco-Coir production facilities with property ID number 2022-1011-2850 this municipality. Authorization para sa deed of donation ng Agos ng Pag-asa Cooperative ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po sa aking mga kasamahan. Good morning po, Sec. Good morning po sa ating mga kababayan. Vice, second reading po. An ordinance about comprehensive land and water use plan of the municipality of Tagkawayan, Quezon, and its zoning ordinance covering the period 2023 to 2038. Wala akong kopya, pare. Nakisaya. For second reading of Comprehensive Land and Water Use Plan of the Municipality of Tagkawayan and its zoning ordinance, second paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. Thank you po, Mr. Chair. Ito po ay for second reading po, ano? Pero kami po ay wala pa pong natanggap na kopya. Kaya sa tingin ko po ay dapat meron muna po kaming hawak na kopya bago po natin ito maaprobahan sa second reading. Opo. Kahilingan ng ating mga konsehal na magkameron mga ng kopya for a proper deliberation. Mr. Chair, if I may. Konsehal Sikbong. Thank you very much for the recognition. Yung po kasing si LWUP ay three tawag dito volumes. Okay po. Ngayon po,
Nagtataka lang po ako, kagalang-galang na tagapangulo, supposed to be yan, dumaan muna sa committee chair. Pero there was a request na second reading kaagad. So, sana yan may committee meeting para nabigyan na kayo nila ng kopya pong voluminous. Ngayon po, doon na as per schedule, binasa ko po kanina kay Konsehal Lawagan, may naka-schedule sila na meeting for public hearing. Supposed to be, kung talagang gagawa tayo ng ordinansa, first reading, committee hearing, second reading, public hearing, third reading. Yun po ang pagkakaalam ko dyan. Para pong nauuna yung second reading bago yung ma-provide kayo ng volume. So, siguro po, with due respect po, tagapangulo sa ating pong author, makikipag-ugnayan po ang secretariat po na unahin na po muna si committee meeting Yes bago po second reading pagkatapos po ng public hearing. Ano po? Tingin ko po ay ganun po ang maganda. Kasi yung meeting po, Vice, ay for finalization na po Opo. ng public hearing. Supposed to be po ay dapat po naka-schedule ng December 12. Pero naging busy po tayo nitong mga nakaraan. May mga nilakad po ang Sangguniang Bayan. Kaya medyo naantala po. So, ang ating kopya ng ng public hearing ay makikilakip na rin para sa kanilang Yes, sa kanilang proper decision and deliberation. Note Yes po, Vice. Kagalang-galang Konsehal Botok magpantay. Sana po mabigyan din ho kami nung kopya. Ano po, kasi wala ho kaming kopya, second reading, yung isa pa nga hong kopya, hindi pa rin ho namin nababasa. Medyo makapal with due respect, again, recognition po. Opo. Yes. Sikbong. Opo, baka po pwede pong i-request po ng author ngayon na ma-provide po ng kopya as early as possible para po sa review ng mga konsel. Yun na lang po yung reason natin na pwede kong dalhin po sa MPDC. Opo. So, resolution po para sa request ng kopya ng nasabing ordinansa for preparation for second reading and for preparation for proper deliberation ay pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Choy Eliazar para po yon sa kopya ang mga nasabing ordinansa. Mr. Chair. Okay po, pakiyan. Ayan. Maraming salamat po. Yung sa akin lang naman po ay marami yung kopya. Maraming pages. Ilan tayo? 10 po tayo. Masyadong magastos. Kung papabor po kayo sa suggestion ko, baka pwede pong USB, tapos ipi-play na lang po natin dito. At isa-isa maidi-discuss. Kasi nabanggit po ni Sec na parang 3 volume. Napakakapal po nun. Ay, hindi po biro yun si LUP. Kaya kinakailangan talagang hima-himayin po natin. Salamat po. So, yun po ay para sa under ng committee. As a whole na. So, magtakda na lang po kayo ng pizza para doon sa nasabing presentasyon ng CLUP volume 1 to 3. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Secretary Bong, paglilinaw lang po, noon po bang meron po ako natatandaan noong nakaraan buwan pa, na andito rin po sa MPDC, meron pong flash dyan na dito sa ating monitor dito sa TV. Hindi po ba ito related doon? Kasi ang alam ko po parang regarding din ito dun sa CLUP. Ang CLWUP. Yes po, kagalang-galang ng tagapangulo. Apo, ang CLUP po kasi ay hindi lang po yung CLWUP po yun, hindi lang po yun. Meron po kasing zoning ordinance yun. Ang pagkakatanda ko po, yung sa zoning po ang ipine-present nila para po malaman natin kung agricultural land, kung commercial lot, etc. etc. At yun po ay isa po sa prerequisite po ng CLWUP. Okay po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Sec Bong. Kagalang-galang Konsehal Botok magpantay.
Mr. Chair, aside po dun sa ipla-plus po nila sa presentation during the committee hearing, mabigyan ho kami ng emailed copy. Kung hindi naka-hard copy, at least emailed copy, at least mamomonitor, mababasa ho namin miski na kami ho'y nasa aming mga tahanan. Yun lang, Mr. Chair. Okay, let the suggestion sa para honorable councilors be granted. Sikbong. Okay. Kagalang-galang Konsehal Botok magpantay. Mr. Chair, isa pa po. Ito po ay galing po ito po sa MDRRMO, yung pagbibigay po ng pagdodonate po ng LGU sa mga barangay ng emergency shelter tent na bawat barangay po ay bibigyan. Ano po? So, ako po ay nagpapasa ng resolution. Ano po? A resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Lazar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a deed of donation for the 45 barangays Government of Tagkawayan, Quezon, represented herein by its recipient barangay for emergency shelter tents. Whereas the Municipal Government of Tagkawayan decided to donate emergency shelter tents for the recipients for the purpose of assisting them in emergency activities such as natural or man-made disasters within the jurisdiction of the recipients' respective barangays, for particular described as follows. Whereas the Municipal Government of Tagkawayan may this represent hereby voluntarily gives, conveys, and transfer without cost by way of donation unto the said recipients and the above described properties. Thank you, Mr. Chair. Resolution para emergency shelter tent for each barangay, seconded by Honorable Councilor Reby Masangkay. Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa atin pong kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Sa akin pong mga kasamahang konsehal ng bayan, Secretary Bong, at sa lahat po ng naririto ngayon, magandang umaga po. Resolution po ng pasasalamat kay kagalang-galang Mayor Sebastian Duterte sa ipinagkaloob pong tulong na nanggaling po sa pamahalaang lungsod ng Davao na nagkakahalaga ng 300,000 pesos ayudang pinansyal para po sa bayan ng Tagkawayan sa mga naging biktima ng kalamidad na dulot ng Bagyong Christine. Resolution po ng pasasalamat kay Mayor Sebastian Duterte ng Davao City ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan na walang pagtutol. So, kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Pala may iba pa. Wala ka yan. Ito po ay ang liham mula sa Pangulo ng Tagkawayan Vendors Association. Opo. Magandang araw. Ang Samahan ng Tagkawayan Vendors Dry Goods Section ay gumagalang na humihiling po sa inyo sa darating na Christmas season na magkaroon ng araw-araw na pagtitinda simula December 11, 2024 hanggang sa January 4, 2025. Sa dahilang ito po ay may malaking maitutulong sa aming hanapbuhay, pangangailangan para sa aming pamilya. Taos puso po namin itong pinasasalamatan kung kami po ay inyong mapagbibigyan. Gabayan nawa tayo ng poong may kapal. Mr. Chair, maaari po dito po ba sa liham na ito, hihingi po tayo ng opinion po ng ating market administrator para malaman po natin yung ibang ano po.
Kagalang-galang, Secretary Bong Tadike. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ang pananaw ko po dyan ay pagka December 14 po ay bibilang po tayo ng halos 3 linggo na dire-diretsong magtsatsyanggi. Siguro po ay tignan rin po natin yung stall owners na maapektuhan. Nagbigay po ako sa kanila ng recommendation na 21 po sana hanggang January 1. Sakop po nun ang Sabado at Miyerkules, pero dire-diretso po sila nun. Ang ibig ko lang po sabihin po kasi, pagka po sa operation po ng palengke, pagka po naglagay na po doon, ay dire-diretso na po yung kahit gabi po ay pwede po magtinda ang magtsatsangge kasi ang binibilang po dyan na yung oras at saka yung araw. Ito nga lang po, sabihin ko po sa inyo, pagka po Martes kasi naglalatag na sila na pinagbabawalan po natin magtinda muna, maglatag lang, ay naglalatag na, ikagulo na ho ang palengke, mapapaboran po ang magtsatsangge, ang nagagalit naman po yung mga stall owners. At alam naman po natin yung stall owners po yung nagbabayad ng pwesto araw-araw, samantalang ang tsangge po ay Miyerkules at Sabado lamang, na mura din ang kanilang permit. Inaabot lang po yata ng 1,003 a year. Samantalang po yung ating pong mga stall owners na naandoon ay palagay. Wala pa akong kinakampihan. Base lang po sa aking ay yung pong stall owners po ay nagbabayad po ng fidelity bond, nagbabayad po ng permit na lowest 50,000. Tapos po ay nagbabayad pa po ng ticket everyday. Kung ano po, Sangguniang Bayan naman po talaga po ang nag-a-approve yan. Hindi naman po tanggapan ko. Sumusunod lamang po ako sa approval po ng Sangguniang Bayan. I would recommend po siguro yung 21 to 1. Palagay ko po ay napagbigyan po natin lahat. Hindi na po masama yan. Salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang, Konsehal Bomel De Vero. Salamat po sa tagapangulo. Sek, ba't hindi po natin isabay dun sa simbang gabi kahit yung December 16? Maaari din po, 16 po. At yun naman po ay nasa inyo pong kapasyahan. Dangan nga lamang po ay tinitingnan ko po ay masyadong mahaba, bagamat pagka-dinesisyonan po ng Sangguniang Bayan, dahil po ang Sangguniang Bayan din po ang naglabas ng batas para sa tiyanggihan, ang Sangguniang Bayan din po ang pwede pong magpalit. Salamat po, Sek Bong, kasi ito lang din po yung panahon na para sila ay kumita ng medyo matagal-tagal. Isa pa po, Sek Bong, nabanggit po ni Kagalang-galang Choy Elazar yung dry goods at saka mga iyan lang yung ating bibigyan. Tanong ko lang po dito yung ating mga sa paputok, meron pa po tayong designated na araw din ng pagtitinda yung sa mga paputok po natin. Yan naman po ay ating nakagis nga na baka po pwede pong maisama, matakil na po natin sa ating mga kasamahan. Ang pagkakaintindi ko po, Kagalang-galang ng tagapangulo, meron pong mga regulated pong paputok talaga. At isa pa nga po ako po yata ang nag-akda ng pagbabawal po ng pagbebenta ng paputok nung ako po ay konsel ng bayan. Bagamat ang market management po ay pwede pong atasan na maglagay lang ng isang pwesto, maaari po doon sa garahe ng yung covered court po doon, para at least po kung ano man po ang mangyari, malapit-lapit po sa bumbero. Di ba ho? Siguro, Mr. Chair, hiwalay na po natin doon sa kagaya po ng ibang bayan na ginagawa nila. Nakahiwalay po yung tindahan ng kwan sa malapit sa sementeryo. Yun po ang pangkaraniwan nilang ginagawa malapit sa police station para under monitoring po yung mga nagtitinda rin po ng mga firecracker na yan. Sana po mabigyan din po natin ng pansin kasi unang-una po kagaya po namin, kami po ay mayroong panata na bumili at magkaroon po ng kasiyahan yung pagsalubong ng bagong taon. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po, Secretary. Kagalang-galang, Konsehal Port Salumbides. Salamat, Mr. Chair. Paglilinaw lang ho related do sa sinabi ni Konsehal Bomel. Totalo na pag-usapan na ho yung pwesto ng pagbibilan ho ng mga paputok
itatanong ko rin ho kung meron ho bang ordinansang kasalukuyan ho tayo na kung saan pwedeng magpaputok naman yung mga designated areas, o ito po ba ay executive order lang? Ano muna po natin, baka magsalubong yung ating pinag-uusapan, although ito ay para sa mga vendors. Tapusin po muna natin yung pitsa kasi magkasalungat from December 14 yata to January 4. Ano po yung inyong mapapagtibay na pitsa? 16 to 1 or what else? Sa ngayon, sa pagbabalik po ng usapin sa nakasalang po nating resolusyon. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you, Mr. Chair. I second the motion po na ang maging petsa ay ayon sa minungkahi na ating Secretary of the Sangguniang Bayan, 11 to January 1. At 21 to January 1. Thank you, Mr. Chair. So, sa ama ng mungkahi ng ating kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar, siguro pwede ka munang bumalik doon sa Pangulo natin para maya natin balikan kasi medyo masyadong malayo yung pitsa. Mabigyan natin tapos hindi mo na siya ulit natanong. Balikan na lang natin kay Pangulo, kagalang-galang Konsehal Choi. Mr. Chair, kung mapapabibigyan po ako. Yan po kasi po, doon po sa gulayan, sa plasticware, nag-uusap po kami ni Pangulo na 21 to 1. Yan pong nakikita niyo po bakit ang mention lang ay dry goods. Yan po yung request nilang iba na mag-start po para po malinaw ng 14 to 4. Yung pong iba pa po kasi po yung dry goods po, yung pong mga damitan po baga. Yun po yun. So, ngayon po para po sa isang uniform na petsa, kaya po sinabi ko yung napag-usapan na po noong una. Lahat dry goods at saka yung magtitinda ng mga gulay. So, yun na lang natitira nating paksa. Yun na lang. So, wala na. Hindi, hahaba lang tayo siguro. So, magmungkahin na lang ng panibago sa pitsa para naman mapadaloy na natin yung division of the house. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Maraming salamat po, Tagapangulo. Ako po yung nagmamungkahi na magkaroon po ng pagsatsanggi sa darating na ngayong Disyembre na mag-uumpisa buhat simbang gabi, December 16 hanggang November 1. Mungkahi po na ang pitsa na tinatakda ay mula December 16 to January 1. Paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Ribe Masangkay. Opo, maraming salamat po. Yung po bang pagtsatsyanggi ay lahat ng paninda or exclusive po sa mga gulay o mga laruan lang o po? Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Ribe, sabi ng ating tagapangulo, lahatan na daw po. So, ang mungkahi po na mula Disyembre 16, kasabay ng simbang gabi at matatapos ng January 1 ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Ribe Masangkay. Pinangaluhan din po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. So, kaya po pinagtitibay ang mungkahi po mula December 16 to January 1. Maraming pong salamat. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na Tagapangulo. Isa pong kapasyahan na nagpapasalamat sa ating pong Municipal Mayor Carlo Eliazar, kasama po ang hepe ng ating pong ang ating pong MAU, si Tito Wani Panganiban. Kasama po ang BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil po sa kanila pong naipamahagi
na mga supplies at cash assistance na nagkakahalaga po ng 300,000 mula po sa Quick Response Fund ng Pamahalaan Bayan ng Tagkawayan na naipaabot po sa mga mangingisda at mga fish pond operator. Ginanap po ang pagbigay nito noong November 30, 2024. Mungkahi po ay pinangaluhan ng lahat ng sangguniang bayan ng walang pagtutol. Isa pa po, Mr. Chair, kaparehas so na petsa noong November 30, 2024, ay ako rin po ay nagre-resolusyon ng pasasalamat sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa kanila pong naging blood drive at medical and dental mission na ginanap din po nung kaparehas na araw na yon na nagbigay po ng DA ng assistance. Pasasalamat po sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Marami pong salamat. Dahil po sa napakalakas ng ulan kaninang umaga, ang atin pong mga inanyayahan na sangguniang barangay na naka-schedule po para sa committee hearing ng kanila pong kahilingan para po sa kanilang supplemental budget. Naandito po at kaharap po natin ang sanggunian ng Barangay Busigon sa pangunguna po ni Kapitan Ronnie Ricoco at ganoon din po si SK. Kaya po nagpapasa po ako ng isang resolution na bago po natin aproban ay kaharap naman po natin sila ngayon. Kung kayo po ay may paglilinaw ay open po ang ating mga bisita para po sa mga ilang katanungan. Opo, Barangay Busigon po, Vice. Ang supplemental budget number 2 po ng sangguniang barangay ng Barangay Busigon ay nagkakahalaga ng 162,926.71. Para naman po sa sangguniang kabataan, supplemental budget number 1 ay nagkakahalaga ng 728,000 pesos. Ano po? Kung wala pong paglilinaw, nandito naman po ang ating sangguniang barangay at sangguniang kabataan, ay iminumungkahi ko po na mapagtibay na natin ito. Paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Botok, magpantay. 700 po yung sa SK. May gusto ko pa ho sanang matanong doon. Ang SK, kung magkano yung savings nila, baka naman po yan naubos na. Ilang taon pa yung gugugulin. So, ilang taon po kaya magkano po kaya yung naipon nilang budget buhat nung 2018 na hindi na ilabas? Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Siguro po, kagalang-galang na Pangulo, total po ay may katanungan ng ating ibang kasamahan para po mabigyan ng oras na makapag-report ang ating pong kapitan ng barangay, si Kap Ronnie Ricoco, at ang SK para po sa kanilang mga budget ay hinihiling ko po ang suspension of the rules. Suspension of the rules para po sa ating mga bisita ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po ba ang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong suspension of the rules ay pinagtitibay. So, inaanyayahan po ang sa SK ba may katanungan ang kagalang-galang Konsehal Botok magpantay? So, tinatawagan po natin para doon sa si SK. Para po sa iyong kabatiran ay atin pong uulitin ang tanong ng kagalang-galang Konsehal Botok magpantay. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Marami po salamat at i-guide ko na lang po si SK para po mapabilis. SK, ito po bang inyong supplemental na nagkakahalaga ng 728,000? Ito po yung kabuuan na savings ninyo? O may natitira po pa kayo? Ayun po, tutulungan na po natin sa SK para
1, 2, 3, 1, 2. Ang savings po nila simula sa taong 2018 hanggang kasalukuyan ay 1,028,649.97 centavos na ang inilaan lang po nila para sa supplemental ngayon ay 728,000 pesos. Kaya po sila ay may balance pa na ito ay gugugulin sa susunod na taon. Ito po ay inilaan sa iba't ibang programa at proyekto, kasama po ang supplies sa kanilang opisina, TEV, purchase po ng sound system, filing cabinet, monoblock table at sa kanila pong uniform ng Sangguniang Kabataan. Ganon din po ang pagbili ng laptop at printer. At para naman po sa health and anti-drug abuse, ay magkakaroon po sila ng distribution ng health kits. At para po sa education, meron po silang back to school program na nagkakahalaga ng 49,000 at distribution ng school supplies. Meron din po silang training na nagkakahalaga po ng 130,000 at para po sa kanilang assembly, 20,000 at Linggo ng Kabataan, Laro ng Lahi, 20,000 pesos. At para po sa sports development, meron po silang inilaan na 160,000. Ang 20,000 po ay tulong noon pong nakaraang Summer League dito sa ating pamahalaang bayan. At meron din po silang operasyon kalinisan na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Ngayon po, kung kayo po ay may nais linawin, nandito po sa SK. Salamat po. Mr. Chair, Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. at least nabanggit na ho na ang savings ho nila ay, at least alam ho natin na may savings silang 1 million something, 50,000 ba yun? So, lumalabas ho na yung 700, ate magkat po? 728, so may kulang-kulang pa silang 200 plus. Mahigit 200 plus na para sa susunod na 2 taon pa. So, yun lang sa akin, Mr. Chair. At least alam po natin na yung pinagkagastusan. Thank you. So may mungkahi po ang kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay na nilinaw ng ating kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. So mamaya po pagbabalik ng ating sesyon ay atin na pong aaprobahan. Opo, marami Thank po you, salamat. SK. Para naman po sa Sangguniang Barangay, para po sa kanilang supplemental budget number 2 ng Barangay Busigon, maliit lang po ito, 162,926.71. Kaproni, makikisuyo na din po. At baka po may mga paglilinaw po ang ating mga kasamahan. Marami pong salamat. December 2. Oo. Good morning po sa ating lahat. Sa atin po ang ginagalang na Vice Mayor. Daan niliwanag sa lahat po ang membro ng Sangguniang Bayan, sa lahat po ang mga head na nandito, sa amin pong ABC. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang Barangay Busigon po ay may second supplemental budget na ito po ay nanggaling sa capital outlay na may halaga pong 926.71. Ang mga nilaanan po nito ay traveling expenses na 50,000, rainwater collector 49,000, session table 49,000, curtain 14,926.71. Kaya po may kabuuhan 162,926.71. Maraming salamat, Kap. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Kung wala pong paglilinaw, ang aking pong mga kasamahang konsehal ay mamaya po imumungkahi ko na po na pagtibayin natin ang supplemental
Budget number 2 ng Barangay Busigon na nagkakahalaga ng 162,926.71. Hindi po. Amaya po. Wala naman po paglilinaw na, Vice. Sige po. Kung wala na pong paglilinaw, salamat po, Kap. Ronnie. Maraming salamat Merry po. Christmas. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ayun. Kagalang-galang, Konsiha Ford Salumbides. Hinihiling ko po ang pag-resumption po ng ating session. Tayo po ay nagbabalik na sa ating regular na pagpupulong. Okay po, nagpapaalam lang po yung ating sangguniang barangay ng Busigon. Salamat po sa Salamat inyong po. pupunta. Merry Skay, Christmas. Kap, mga konsyal, Skay, Sek at okay Res. Okay. Kagalang-galang Konsihal Reby Masangkay. Marami pong salamat. Kahilingan po na mapagtibay ang supplemental budget number 2 ng Barangay Busigon na nagkakahalaga ng 162,926.71 centavos. Busigon Supplemental Budget ay pinangaluhan ng lahat ng sangguniang bayan ng walang pagtutol. Isa pa po, Vice. Supplemental budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Busigon na nagkakahalaga ng 728,000 pesos. SK Supplemental Budget ng Barangay Busigon ay pinangaluhan din po ng lahat ng sangguniang bayan na walang pagtutol. Marami pong salamat. Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. Salamat, Mr. Chair. Kung wala na pong mga mungkahi at paglilinaw ang ating mga kasamahan, hinihiling ko po pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.